Welcome to my channel, Glecious TV. Ito po ay pansit-pansitan na nakuha ko sa garden. Malinis siya kasi nakapat po siya. And then ngayon, dahil siya ay ating kakainin, so lilinisin po natin na maigi. Yung makita ko po na sobrang gabok na hindi na madadanggal sa andumi sa babad sa tubig o kaya naman ay mga dahon na sobrang matured na, naninilaw na, so tinatanggal ko. So ang tinitira ko is yung mga ganyan magagandang dahon na makikislap na malinis. So kaunting babad is malinis na agad, hindi katulad na rin na may mga spot ng mga insects. So tinatanggal ko siya kasi ayaw ko siyang kainin. So gusto ko talaga is maganda yung dahon. Pansinin nyo yung dahon, no? Spotted talaga siya, oh. Ang pangit. Parang ayaw ko talagang, hindi ko siya gustong kainin. So, ito pa, makikita nyo to. So, ang pangit ng pagkadahon niya. So, parang damage siya na hindi mo maintindihan. Ayaw ko rin kainin yung mga ganyan. Ito rin, oh, kitang-kita talaga yung dumi na nakakapit. So, nalinis na po natin. Ngayon, ilalagay na natin sa basin para ibabad po ng ilang minutes para matanggal po yung mga dumi-dumi pang natitirang mga alikabok. Magka-harvest po tayo ngayon ng kaunting blue ternate flower para po sa ating pansit-pansitan salad para mag-add ng color. Tapos dagdag po kasi yun sa herbal medicines natin. Ayan, huling banlaw na po natin at malinis na malinis ng ating pansit-pansitan at saka blue ternate. So, sasalain lang po natin para matanggal yung mga excess water kasi sa salad po, hindi po maganda yung sobra namang dami ng tubig sa ating salad. Kapag po hindi po nasala ng mabuti. Ayan, so malalaki po yung strand niya, mahahaba. So, baka naman kayo mabitalukan. Di gawin po natin ay atin pong paliliitin yung mga sizes niya. So, ang gagawin po natin is gugupit-gupitin po natin siya ng maliliit para po naman siya ay maging bite size at madali pong kainin. So ito pong ginawa ko pong ito is ginagawa ko po merienda kasi ginagawa ko lang po ito every time po na parang feeling ko is meron akong mataas na uric acid na nanakit ng mga kasukasuan, mga ganun. So ang ginagawa ko po is nag-harvest po talaga ako at gumagawa ng salad. Ginagawa ko siya merienda. So, masarap naman po siya kasi dahil dun sa salad dressing. So, hindi po siya nakakaanong kainin katulad ng iniisip ng iba na hindi masarap. Masarap po siya talaga. Try nyo po siya. Masarap siya. So, ito pong ginagawa kong ito, hindi ko na po siya binablanch. Yung bagang binabalian ng tubig. Kasi ayaw ko po ng ganun kasi nawawala po yung crunchy niya. Siya naman ay juicy, pati maganda, tsaka crunchy, masarap kainin. Pag niluto nyo po siya ng 5 minutes, nawawala po yung crunchiness. So, ayan, little bits na po siya. So, okay na, lalagyan natin ng dressing. So, ang taste po niya is, kung nakakaano po kayo ng lettuce, parang ganun. So, hindi na po siya niluluto. So, ganito po siya. Lalagyan ko lang siya ng mayonnaise. Yan. So, sa mayonnaise, ang ginagamit ko po is ito. Kasi, masarap po siya. Yan, Mafran. Masarap po siya compare sa ibang mayonnaise. Kasi, creamy siya. Tapos, hindi po masyadong maasim kasi yung ibang mayonnaise maasim, sobrang ang asim tapos basta iba yung pagka-cream niya. Ito maganda ang cream niya. As in talagang maganda. Tapos ito may mga sinturis ako. So siya ang gagamitin kong pang dagdag doon sa mayonnaise. Kasi masarap pag may combination po niyan. So lalagyan niyo po siya ng kaunting katas. Tsaka maganda po kasi is vitamin C po siya. So, yon combination ng herbal with vitamin C.
Tapos, yung iba po kasi ang ginagamit po is walang dressing. Gusto lang nila patis at saka yan pong kalamansi. So, ito, may paminta po siya. Nilalagyan ko siya ng paminta. Ayan, pandagdag po ng spiciness. Tapos, syempre, honey. Yan. Honey. Yan po ang pandagdag naman ng sweetness. Pero, healthy po siya kasi hindi siya sugar, kundi honey. Yan. Siyempre, to add more flavor, no? May kaunti pong pinch ng asin. So, rock salt po yung ginamit ko kasi yun yung available. So, yan. Konti lang po kasi baka naman umalat. Konti-konti lang pang lang dagdag flavor. So, ayan. Hahaluin na po natin ng maigi para po mag-mix po lahat ng ingredients. At pag nag-mix na po siya, talagang salad na po siya. Kung bakit ko nga pala nilagyan ng blue ternate flower, kasi po yung flower po is edible. Marami po tayong klase ng flower na edible at isa na po ang blue ternate. At ito po ang kagandahan po sa blue ternate. So, kinocombine ko siya kasi anti-stress. At syempre, marami pa po siyang benefits. Hindi ko na lang po masyado mabanggit. Mag-research na lang po kayo ng mga benefits ng blue ternate at napakarami pong benefits niya. This time po, ang gusto ko lang is to show paano gumawa ng salad para naman po hindi kayo maumay sa pagkain ng pansit-pansitan na walang flavor at saka ng blue ternate. Kasi alam ko naman arte po ng taste ng karamihan. So, gawin natin salad para kahit herbs or ano siya is masarap kainin. So, heto na po. Kainin na natin ang ating pansit-pansitan herbal salad. At syempre, choice nyo po kung gusto nyo po siyang dagdagan ng iba pang ingredients like mga singkamas, pipino, kung ano pa man yung gusto nyo pong idagdag po diyan. So, pwede rin po kayo magdagdag ng iba pang leafy like lettuce. Yun, masarap din yun. Crunchy din siya. Anyway, pwede rin kayo magdadala ng carrots kasi yung carrots pwede po siyang kainin rin ng hilaw tapos crunchy din. Add color pa to the salad. Pwede rin magdagdag ng slice apples, diba? So, salad na talaga siya. So, hindi lang pansit-pansitan. As in, automatic salad na, vegetable and fruit salad na ang nangyari. Plus herbal. Yun lang po at thank you for watching.